Si Arthur Lewin ay isang malupit na hari sa kanyang nakaraang buhay, isang tyrant na namuno sa mundo gamit ang kamay na bakal. Sa kanyang pag-akyat sa trono, pinaslang niya ang kanyang mga kaaway, nagpaulan ng nok sa mga syudad, at gumawa ng maraming kalupitan, lahat para sa kapangyarihan. Ngunit isang araw, habang nagmumuni-muni, binalika ni Arthur ang lahat ng kanyang kasalanan at nilamon siya ng matinding guilt. Bigla siyang inatake sa puso at namatay, habang unti-unting lumulubog ang kanyang kamalayan sa dilim, may isang mahiwagang boses na tumawag sa kanya. Sinabi nitong bibigyan siya ng second chance sa buhay, kaya't dapat ay huwag na niya itong sayangin. Ilang saglit pa, nagmulat ng mata si Arthur at nakita niya ang 2 taong nakatingin sa kanya. Ipinakilala ng lalaki ang sarili bilang Reynold Lewin, ang kanyang ama, habang si Alice Lewin, ang kanyang ina, ay labis ang tuwa sa kanyang pagsilang. Bagamat hindi nila inaasahang maiintindihan sila ng sanggol, punong-puno ng pagmamahal ang kanilang mga salita. Dito na-realize ni Arthur na muling isinilang siya bilang isang sanggol. Nahihirapan pa siyang tanggapin ang katotohanan, pero hindi niya maipagkakailang mahusay at mapagmahal ang kanyang bagong pamilya. Sa kabuuan, masaya siya, ngunit hindi niya gusto ang pagiging helpless. Malaki ang kanyang ulo, hindi siya makapagsalita, at kusang dumudumi sa diaper kada ilang oras. Lubos ang kanyang pagkadismaya sa kawalan ng kontrol. Ngunit may isang bagay na mas nakagugulat pa, sa isang iglap, nakita niya si Reynold habang pinupuno ng kakaibang mana ang kanyang kamao, at pagkatapos ay dinurog nito ang isang malaking bato gamit lamang ang isang suntok. Namangha si Arthur Lewin sa lakas na nakita niya, isang uri ng kapangyarihan na hindi niya kailanman naunawaan, kahit pa siya'y naging makapangyarihang hari sa kanyang nakaraang buhay. Ang ginawa ni Reynold ay isang feat na talagang kahanga-hanga. Dahil dito, proud na proud si Reynold at agad siyang lumingon sa pamilya niya para magpasikat at makakuha ng papuri, ngunit hindi niya napansin ang paligid niya. Biglang may isang bato na nahulog diretso sa ulo niya. Alam ni Alice na may posibilidad na mangyari ito, kaya't agad siyang lumapit at ginamitan ng magic para gamutin ang sugat sa ulo ni Reynold. Habang ginagamot siya, binalaan niya ito na mag-ingat sa susunod kung gusto pa nitong magpakitang gilas. Bagamat nagpapasikat lang si Reynold, kapag naging seryoso ito, delikado talaga ang kanyang kamao, dahil kaya niyang patumbahin ang isang wild boar gamit lang ang isang suntok. Kaya't malaking tulong siya sa mga kasama niya tuwing may hunting trip sila. Pagbalik ni Reynold mula sa Pangangaso, sabik siyang yakapin ng kanyang pamilya. Pero bigla niyang naalala na basang-basa pa siya ng dugo ng boar, kaya kailangan muna niyang maglinis ng katawan bago yamakap. Sa lahat ng ito, may 2 mahahalagang natutunan si Arthur. Una, ang mundong ito ay napakadelikado kaya normal lang sa mga tao ang magmay-ari ng sandata para sa proteksyon. Pangalawa, kung gusto niyang mabuhay ng malaya sa mundong ito, kailangan niyang matutong lumaban. Ngayon na nakauwi na si Reynold, sinabi ni Alice na oras na para matulog si Arthur. Karaniwan ay naiirita siya kapag tinatrato siyang parang sanggol, pero ito lang ang parte na talagang gusto niya. Sa kanyang nakaraang buhay, bihira siyang makatulog ng mahimbing dahil laging may banta ng assassination kapag hindi niya inaasahan. Oo, madali lang para sa kanya na talunin ang mga umaatake, pero grabe ang stress na dulot nito. Lumipas ang ilang buwan at unti-unting lumakas ang katawan ni Arthur. Ngayon, sapat na ang lakas ng kanyang maliliit na braso at binti para makagalaw mag-isa. At ang una niyang ginawa, pumunta sa salamin para pagmasdan ang sarili. Sa paningin ng kanyang mga magulang, nakakatuwa ito, dahil parang aliw na aliw siya sa kanyang refleksyon. Pero sa totoo lang, sinusubukan lang ni Arthur tanggapin ang katotohanan, na isa na nga siyang baby. Dahil kaya na niyang gumalaw mag-isa, nagplano agad siya. Pagkatapos siyang patulugin ni Alice, at makalabas ito ng kwarto, agad niyang iminulat ang kanyang mga mata. Inihagis niya ang kumot palabas ng crib, gumapang palabas, at nagsimulang tumakas. Habang abala si Alice sa paghuhugas ng pinggan, tahimik siyang gumapang sa sahig, papunta sa kabilang dulo ng kwarto, at hindi siya napansin ni Alice kahit kaunti. Pagdating niya sa kabilang side, binuksan niya ang pinto ng library ng bahay at kumuha ng libro, dahil kailangan niyang matutunan ang tungkol sa mundong ito. Sa pagbabasa, nalaman ni Arthur na ang kontinenteng ito ay tinatawag na Deccan. Nahahati ito sa 3 kaharian, The Dark Kingdom, isang bansa ng mga dwarves na naninirahan sa malalawak na syudad sa loob ng mga kuweba. The Eleanor Kingdom, kaharian ng mga elves na nakatira sa kaibuturan ng kagubatan.
The Sapin Kingdom isang kaharian ng mga tao na pinamumunuan ng isang hari.